Balik ulit ako sa pag-react nitong homily ni Father Ubod dito sa Cebu. Ay, alam nyo, pagka ikaw ay isang nagsisimba dito sa kanya, no? Hindi man ma-online man o kaya dito sa kanyang personal talaga sa kanyang paris kung saan siya nagmimisa araw-araw. Maano mo talaga siya na inihayag niya o kaya sinishare niya ang mga hindi lang panggaling sa Panginoon ang isinishare din niya kung ano ba ang sitwasyon sa gobyerno natin ngayon. So, yan ang maganda. Dalawang bagay ang kanyang isinishare sa kanyang mga parishioner. Yung sa mga nasa simbahan. Yan ang magandang pare, ganyan. Hindi siya, para sa akin, balanse. Sobrang balanse. Tima ng Panginoon, tima sa politika, tima sa sitwasyon ng mga tao ngayon. Yan ang dapat. Yan ang dapat mga ganyan. Kasi makikita natin kung saan tayo pupunta. At ang mga nagsisimba, kung inyong ating intindihin ang mga sinasabi niya, ay akma sa ating pangyayari ngayon. At ulitin ko bilang isang OFW, at ito ngayon ang nagiging isa sa kanyang sintro sa kanyang homily na ang zero na pagpapadala o yung mga remittances na mga OFW nanggaling sa mga iba't ibang party dito sa Europe. Yan kasi yung una na nanawagan na zero remittance itong 28 hanggang April puro. Yan yun, isang linggo yung mga dapat ang wilga sa mga OFW. Dahil nga dito sa nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte na nandito sa Hague, Netherlands. So ito yung video, medyo mahaba. Sinadya ko to na kukunin ko. Sinabi ko na naman to ulit na wala talagang dapat itapon dito sa mga sinasabi niya. So tapusin nyo yung video na to. Bisaya siya, pero mayroong mga nakaano naman doon na may mga Tagalog, English naman din siya na So, yung mga Tagalog, so pasensya na kayo kasi di ko talaga yan malagyan. Di ko rin malagyan ng yung subtitle, pero maintindihan nyo naman kung ano at talaga ang kanyang pakay sa ating bansa ngayon at sa kanyang homily. Pasok ko yung video. Ang mga supporters ni President Duterte throughout the world mipakita og negative reaction sa pagpadala niya ngadto sa ICC. Ginamit ang balaod nato dinhi nga gi-accuse sa aning mga supporters nga illegal, pasabot wa motuman sa spirit and letter of the law. Illegal gani gitawag pa ron nila kini og kidnapping sa mga supporters na, pero sa mga nag-propose nga dakpon si President Duterte, nigamit po sila sa balaod, ang rason sa nila nga dunas po'y nagsuporta nga balaod niini. Pero mailhan na nato kung tinuod ang supporting law na convincing, kay kining ni ang ni-react negatively, masatisfy ang ilang gibati. Mura magwa ni samot manoon, kada nila explain musamot manoon, motong paghumag hearing sa Senate dito gi-explain ang mga side nga arrest ni President Duterte, ni-explain sila dito. Nisamot man ang reaksyon sa mga tao kay tungod ani atong social media nga inigsulti nimo karon, ikaunya mabati na nas tibuok kalibutan, ni react na nagrally ang mga tao. Doon naman dihay kanang naghatag og post sa Facebook, Google ba to o Facebook nga akong nabasa, iyang giswayan og kaning tan-aw ang history sa ICC diha sa The Hague. Doon ay iyang gimension nga mga 3 ba to o 4 ka mga head of states
nga napasakaan sa dihag sumbong nga crime against humanity. Mga 4 kabuk iyang gimension, murag ikalima karon si President Duterte. Abot ba ko masayop ato. Kining 4, pulos gid ni sila dunay mga supporters nga nipakita og negative reactions. Dunay pagpriso na dito na nagrally, hundreds of people nagrally, na asay thousands of people nagrally. Og tungod sa ilang pagrally, ang kanunay nilang gitawag o gisinggit, this is political harassment or politically motivated na pagpriso. Og kining 4 or 3 ba to ka mga head of states giabsuelto sa ICC. Pero kani ko nung panahon ni President Duterte karon, first time in the history of ICC nga dili hundreds, dili thousands ang nagrally. Nya katus ang kasagaran atong nagrally atong previous nga naabsuelto didto ras ilang nasod. Karon kang President Duterte, ang rally, millions of people ang nagrally. Millions. Nya dili ra din his Pilipinas, many countries in the world, especially mga prime countries like Canada, Australia, America, Japan, Hong Kong, mga dagkong cities, UK o uban pa na nagrally. Thousands of people, labi na dito sa Dahig, dito sa una, Dahig, ang katong mga previous nga ilang gisgutan, 1,000 or hundreds of people magrally dito. Pero karon ang nagrally dito di atong 24, thousands from all over Europe. Nangadto sila. This is phenomenal. Ngano man, klaro kaayo nga dunay dakong question mark sa pagpatuman sa atong balaod, both spirit and letter of the law. O karong buntag na ako'y gitan-aw nga vlog, misulti ang mga OFW. O kini nakapa dako kay ni siyang kurat. Sugod ugma kay birthday man ni ugma ba? Friday 28 no? Birthday ni President Duterte karong 28. 1 week from from March 28 to April 4, ang mga OFW nga nagsuporta ni President Duterte, mag-zero remittance sila nga his Pilipinas. Imagine na kana nga reaction. Nya gabaha na ron sa social media nga daghan ang moingon, moapil ko. Zero remittance sila for this period. In support, pagpakitag protesta ngadto sa nahitabo ni President Duterte. Dili na ni siya basta-basta naman ay uban maingon, kanang inyong rally binayaran man na, hinakot man na, pero mag-zero remittance ka, di na basta-basta, apil ng ilang pamilya ang nag-suffer. Giunsa nila pag-convince ang ilang pamilya nga di lang sa mo remit karon kay magpakita tag suporta. Di sa to pa usa ka OFW nag-support og 5 ka pamilya or 3 ka pamilya. Nya mo agree sa to sila, i-multiply na nimo og pila na sila kabuok sa nagpakita karon dito. Dili mo ubos sa 100,000 ka OFW ang nagpakita og suporta ni President Duterte throughout kanang ni rally lang, kanang naalang gis karsada ba. Pero naapa man ay uban nga wa kaadto didto. Ibutang ta lang og moabot nag mga 300,000 ang mo apil ana. Plus pagyud sa ilang pamilya dire, pila man di ay ka millions of Filipinos are willing to show nga mag-antos mi. Mas may pag mag-antos mi nga wa mi kaon or wa mi budget karon aning mga adlawa kaysa padayono ninyo ang kasakit namo ng atong balaod, wa ninyo tumana in a literal and spiritual with literal and spiritual satisfaction.
mga igsoon, isip pari, na alarm ko ani. Nga naman, matod pa sa panultihon lagi, Vox Populi, Vox Dei. Sabot mo na, the voice of the people is the voice of God. Kung majority nas mga tao mo tingog na gani, pasabot mo na tingog sa Ginoo. O giunsa man pagtingog aning ato mga Filipinos, pinaagi og prayer rally, peaceful gathering, dili inisog, dili revolusyon, kung dili peaceful rally, hunger rally, hunger strike of remittance. Hinauton ta nga mamati ang atong mga leaders karon. Mamati sa mga tao, mamati sa Ginoo. Dili mo padayon og insist niining mga decisions nga ang resulta maghatag og kadaot, kagubot, panagkabahin-bahin og kasakit sa daghang mga tao. Yes, sad-an gitingali si President Duterte, pero unsa may gipangayo niining mga supporters, pabalika lang dinhi sa Pilipinas, dinhi siya ikiha, dinhi siya kasuhi, og makonbikto, dinhi siya prisuha, hangtod mamatay. Kana ra gyud gipangayo. Wa mo ingon ni mga supporters nga way sa si President Duterte niining iyang EJK, crime against humanity. Pero pwede ba anhi lang dinhi prisuhon, anhi lang dinhi kasuhan, anhi sa dinhi huwaton og kanus a mamatay diha sa prisuhan kun mao man gid nay iyang sala. Nganong ibutang man gyud didto? Og ang lain sang wish ni President Duterte, sige hanyag balik-balik, bisag katong hapit na siya dada, sige hanyag balik-balik, ingon siya, gusto ko nga ang mo hearing sa akong kaso Filipino court. Gusto ko nga ang mohukom nako Filipino judge. Di ko gustong hukman anang foreigners, kay wa ko maghago para sa foreigners, naghago ko para sa nasod. Muna ang akong isig ka Filipino mo'y muhukom nako aron mapamatud-an nga ako di ay nakasaha ko sa akong isig ka Filipino. Nganong ang lain mang tao, lain mang nasod ang muhukom, lain mang lahi nga wa man siya gibuhat dito, wa man siya foreigner nga gipatay, wa sad siya nasod nga iyang gipakialaman. Dinhiraman gid siya sa Pilipinas. Kung sayop mang iyang gibuhat, gusto niya ang Filipino judge, ang Filipino court, mao'y muhukom niya, mupapriso niya, and he is willing to rot inside the jail. Kanindot, ana, spirit of the law gina, and letter of the law. Nganong ihikaw pamanggin na, mo na reaksyon karon ni ining mga Filipinos nga supporter ni President Duterte. Tinuod, nag-enjoy sad ang mga anti-Duterte. O kinsa may atong angay paminawon ani, mamalandong lang ta. At sana po nakapag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at ipaki-like tong video na to at paki-subscribe na rin po. Paki-subscribe na po sa sa kay Father Ubod na YouTube channel. Yan lang po yung suporta natin na kailangan po niya yan para mapanood yung mga video at masuportahan po natin ang kanyang mga projects na ginagawa ngayon sa kanyang nasasakupan. At yun, babalik tayo sa kanyang mga sinasabi na ang mga OFW, kaming mga OFW, pag hindi talaga magpadala ng pera, may malaking impact. Ang laking impact. Kasi nga, ang pera kasi ng mga OFW, malaking dagdag yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi pumapasok yan, dadaan sa bangko, sa central bank, doon yan So makikita nila yan doon kung magkano yung pinapadala ng mga OFW. So malaking impact ho yan. Lalo ganyan isang linggo na walang magre-remit na mga OFW. Ipaglagay na lang natin. Nasa mga ilang libo na mga OFW manggaling ho dito sa Europe.
Baka yung ibang bansa pa, sasabay din ho yan. Pilay na pilay ang gobyerno. Ito na yung sinasabi ni Father Ubod na sana pag-isipan din sa gobyerno. Huwag yung padalus-dalus mag-isip. At baliktad ngayon ang nangyari. Kasi ang gobyerno sinabi na huwag magpadalos-dalos ang mga OFW kasi hindi maganda ang resulta. Talagang hindi maganda ang resulta. Unang-una, yung pamilya namin, halimbawa, nagpapadala kami ng remittance, hindi talaga maganda, pero sa pamamagitan yan, pinapakita lang ho namin kung ang aming suporta sa gobyerno. Narinig naman, suporta sa gobyerno na dapat si Pangulong Duterte hindi talaga dapat yan dito ikulong. Narinig naman natin ang sinabi ni Father Ubod na ang hinihiling lang naman namin ay ibalik si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Doon siya litisin. Bakit siya lilitisin dito sa ibang bansa na wala man siyang kaso dito? Wala siyang nagiging kasalanan dito. Wala siyang nagiging atraso sa mga bansa dito sa Europe o saan mang bansa na bakit siya di papadala dito. Naintindihan ba natin? Naintindihan nyo ba ang sitwasyon kung bakit ang maraming mga OFW ngayon na sobrang lakas ang suporta sa mga dito kay Pangulong Duterte? Dahil ho, natikman kasi namin yung maganda kasing pamalakad talaga niya. Hindi ho talaga namin ipagkaila na yung pamalakad ni Pangulong Duterte i-compare ngayon na itong administrasyon na to ay 4 years ang so 3 taon pala. Kaya ito yung suporta namin sa kay Pangulong Duterte. Patikman din ng mga gobyerno na to na hindi kami talaga sang-ayon sa nangyari ngayon. Hindi naman namin hinihiling yan na pakawalan nyo, huwag nyong ikulong. Dalhin nyo sa Pilipinas ulitan, ibalik nyo sa Pilipinas yung dating presidente at doon nyo litisin, doon nyo sa mga korte sa Pilipinas. Kasi wala nga din isang kaso yan sa Pilipinas. Saan ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Tapos ang mga sinabi na ilang libo ang pinatay doon sa panahon ng EJK, tapos ang final doon, hindi man lang umabot nga ng 20, ay ilang piraso lang yun. Diyos ko po naman. Tapos ngayon, ang gobyerno, balikan na naman kami mga OFW kasi nga daw pagka hindi kami nagpapadala, baka daw yung mga remittance namin papatawan ng tax. Ganun na ba yun talaga kayo mga gobyerno ngayon? Ang hilig nyong mangganti? Ngayon na nagsasabi na hindi magpapadala ng mga remittance, babalikan nyo kami na hindi kailangan papatawan ng tax ang papadala namin. Tapos yung mga passport sa Congress kasi pwede pa yun. Si Enrile ang nagsabi ata nun eh. Ang lupit naman talaga ng gobyerno ngayon. Hindi ko na maintindihan yung pamamalakad ng gobyerno ngayon. Itong si Johnny Enrile, may kaidaran na po kayo, tatang. Pakiayos naman ho. Dapat yung legacy nyo, iiwan nyo kasi alam naman namin kung saan ang estado mo ngayon. Sa edad mo, mukhang hindi ka naman din talaga sa track record mo, andoon na. Di natin ipagkaila na mahaba yung track record mo, pero wag naman ganun na ang sinasabi mo. Para ikaw pa nag-udyok na magkaroon talaga ng problema palalo sa Pilipinas. Sa edad mong yan, lulong-lulo ka na. Ano nangyari sa gobyernong Marcos talaga ngayon? Parang ganito, nakita niyo to? Parang ganito. Punit, gisi. Ganito nga. Ito nangyari sa gobyerno natin ngayon. Ito yung resulta sa pagtatrabaho namin bilang OFW. Kayod kami dito pero hindi namin maintindihan kung bakit pagdating yung mga remittance namin sa Pilipinas, di namin alam kung saan napunta. Tiis kami dito. Di ka naman, ako dito, sa tutuusin, di naman ako trabaho dito, hindi naman ako nasa ako eh. Dito ako sa bahay eh. Kaya ito yung sinusuot ko.
Hindi kagaya sa iba, di ba? Mga professional, mga ano yan sila, mga doc, mga nurse. Ako hindi naman. Di magsuot sila ng matino. Ako, trabaho ko dito, hindi naman hindi naman ako professional dito. Hamak lang talagang ordinaryong OFW. Kaya, sakit sa akin na nangyari ngayon sa Pilipinas na hindi talaga maganda ang pangyayari na hinuli si dating Pangulong Duterte. Sabihin nyo na kami ay manahimik na lang. Hindi pwedeng manahimik. Ito nga yung nangyari ngayon na papatawan ng tax ang mga padala ng mga OFW. Ang daming OFW mag-aalma nito, sigurado. Baka hindi lang Europe ang hindi magpapadala, baka buong mundo na hindi magpadala. Tingnan natin kung saan talaga pupulutin ang ekonomiya ng Pilipinas. Nabanggit ko na to sa isa kong vlog, nasundan siguro nito. Alam nyo kung magkano ang remittance ng mga Pilipino? Annual sa isang taon. $30 billion. Yan ho yung marka namin na pinapadala dyan. $30 million isang taon. Saan ho pupulutin yan ng pera na yan pag nagwilga ang mga Pilipino? Yung mga dyan, yung mga naiwan namin dyan, pwede naman yan, tiis-tiis muna kayo dyan. Kami rin dito, nagtiis-tiis din naman Sobrang tiis namin dito. Kaya nga ito Kasi nga iniisip, tipid-tipid muna, di mo tayo bibili ng damit. So, ito pangyayari ngayon. Lulubo pa mga OFW nito na against itong gobyerno na to. Kasi hindi na tama. Hindi na to tama na pangyayari ngayon. Kaya pati pare, sinabi niya sa kanyang homily kung ano ba talagang estado natin ngayon. At suportado niya ang ganyang mga sitwasyon ngayon. Kasi alam niya, kasi itong pare na to, nagtatrabaho to dati sa bangko. Alam niya kung anong resulta nito pag zero remittance ang mga OFW. Dito pa lang to sa Europe, paano yung iba ng mamansa na to na sasabay din ito? Down. Wala kayong kukulimbatin. Huwag niyo kaming takutin mga OFW. Kasi hindi naman din namin obligasyon talaga magpadala ng monthly. May batas ba? Na talagang kami mga OFW, monthly talaga kami magpadala? Wala namang batas Ipagpalagay lang natin para kaming halimbawa, pumasok kami ng katulong sa Nagmasukan ako ng katulong sa Maynila, tapos magpadala ako ng pera sa probinsya. Wala naman din batas yun kailangan. Nandun tayo. Pamilya natin susuportaan. Pero batas sa gobyerno na kailangan kayo nag-abroad, monthly kayo magpadala para kikita ang gobyerno. Walang ganun. Tapos nyo, balikan ang mga passport namin. Kasi sa mga kongres ay kawalang hiya naman talaga. Si Enrile ay yata nagsabi niyan Tatay ho ng yan. Nakikisaw-saw naman. Manahimik ka na lang ho. Dating senador Enrile. Dating senador ka. Kung ano pang mga posisyon mo dati. Pero ngayon na medyo nagkaedad na po nang wala na rin sa tama. Nag-udyok ka pa ng lalong lulubo ang mga OFW na hindi magpapadala. Tingnan natin. Sinong matatalo nito? Kami mga OFW o ang gobyerno talaga na may panawagan lang naman. Simpleng panawagan lang naman to Yun lang yung nabanggit ni Father Ubod kanina.